Tony, magandang tanghali sa'yo. Pag-usapan lang ho natin yung tungkol pa rin ho daw sa pagkakalugi ng mga poultry farmers po dahil sa oversupply. Ano ho ba ang latest dyan? Poultry? Yes, sir. Poultry farm. Okay. Nagpulong kami noong Martes ng mga poultry stakeholders. At ang unang nakita namin dito ay medyo dumami yung produksyon ng poultry. And nagkasabayan doon sa pagpasok ng imported na manok. So nagka-problema. But we are taking remedies. Kasunod na yung mga stakeholders ng poultry industry. Dahan ay i-adjust nila yung farm gate price. Sapagkat napakalayo ng agwat yung farm gate price ay 38 to 40 pesos. Samantalang ang bentahan ng manok sa palengke nasa 140, 150 pa rin. No? Opo. So, ang nangyari doon sa meeting na yun, nagkasundo yung mga producers, yung mga pork producers, na pipigilan nila yung pagbagsak ng presyo by agreeing among themselves na hindi dapat sila magbenta ng manok at a lower price than what they agreed upon. That's their option. No? Sa amin naman sa DA, tinitingnan namin yung volume nung pumasok na we might take trade remedies. Maaaring magbawas kami sa volume ng imported na manok, citing injury to the local poultry industry. And this is allowed under WTO terms and conditions. Opo. So ito yung tinitingnan namin na option. Okay, I see. Pero yung idadagdag hong presyo, magkano ho ba? Is it 10 pesos, sabi nyo? Initially, yun yung recommendation? Hindi kami nagre-recommenda eh. It was an agreement among the agreement lang, themselves. Okay. Pero ano yung sinasabing 10 pesos po? Yun ho ba yung napag-agrihan na idadagdag? Well, they agreed na on a weekly basis, magdadagdag sila ng 10 piso from 38 maging 48, from 48 maging 58. Kasi ang break-even price ng ay nasa 85 pesos. Opo. Ang farm, ang cost of production. Opo. So, tatargetin nila yon and it will not make much of a difference sa market price sapagkat set yung market price. In fact, nga namin na kumikita dyan, traders at the expense of the farmers. Paano hong nangyari nagkaroon ng oversupply naman ngayon at hindi ho na-manage kaya? It's not really not managed, no? Medyo hindi siguro accurate yung market projection ng ating mga producers. And yung isang inilabas na dahilan ay masyadong maluwag ang bangko ngayon nagpapautang, especially for poultry, no? So dahil may available na financing, maraming pumasok sa poultry industry to the point na medyo nagkaroon ng flop. No? So what we discussed yesterday, outside of what we agreed upon last Tuesday, kahapon kasi nagpulong ang top officials ng DA, we will now establish a guiding website. No? Maglalagay kami ng isang website na i-guide yung ating mga stakeholders on the supply and demand of specific commodities para hindi na maulit to at hindi maulit yung nangyari doon sa Baguio na nagbagsakan din ang presyo ng gulay dahil sumobra din yung production. So while this is good for the consumers, ang epekto nito actually would be very bad for our farmers. So itong ginawa namin na program, ilalabas nito ang market projection, ano ang absorptive capacity ng merkado, at ano ang level dapat ng produksyon na ideal para hindi magkaroon ng glut ang supply ng isang specific commodity. I see, okay. Pero yung ito naman pong usapin sa African swine fever, sir, ano na ho ba ang update natin dyan? At ano yung mga sinasabi? Go ahead, sir. Magbukas magpupulong kami ng mga stakeholders sa Davao. Nagkasundo kami na magkita. And then we will review what we have done, ano pang kulang, ano pong pwedeng gawin. But we have implemented already the quarantine protocols. At kagabi nga pagdating ko sa Davao, natuwa nga ako dahil gabi na, naandun pa yung isang quarantine officer na nagbabantay doon sa footpath na dinadaanan ng mga pasahero na nakababa sa aeroplano. And I was happy to see that. No? So bukas, pag-uusapan din namin yung posibilidad na
maaari nating isara ang ating borders sa mga karne ng baboy mula sa mga bansang tinatawag nating high risk, no? Sapagkat sarado na tayo doon sa 8 bansa na kumpirmado merong African swine fever. But we are looking into safeguards, additional safeguards. We might temporarily suspend the entry of pork from other countries, which we will consider as ASF high-risk areas. Ibig sabihin, wala pang reported cases of ASF. But since they are in an area contiguous to countries which are already ASF affected, we might take precautionary measures, and pending the results of an intensive investigation on the risks and threats, we may have to temporarily ban the entry of pork from these countries. Speaking of yung ban nga po, pero itong sinasabi kasi meron daw nakapasok nga, ano, na mula ho Belgium. Mali nga yung informasyon na yan eh. Medyo, alam mo, while I admire the vigilance of SINAG, premature yung kanilang, yung kanilang pinalabas na information. Sapagkat yung shipment na yon covered yun ng legitimate na sanitary and phytosanitary documents. And that shipment was made before we issued the ban on the shipment of pork from Belgium. Kaya nga itong pakiusap ko nga kahapon sa mga stakeholders. Sabi ko, wag nating masyadong tinatakot yung ating mga consumers. Mamaya umatras yan, hindi kumain ng baboy. Magpawala na naman kayo. Babagsak namin yung demand ng baboy sa palengke. While we are very vigilant in addressing this problem, we are asking and requesting some members of the industry not to overly react and make this a controversial issue. For clarification, walang ASF na pumapasok sa bansa ng Pilipinas. Alright. And yan ay maliwanag. Kaya wag naman nating takutin yung ating mga consumers. At baka umatras yan, di kumain ng baboy, baksak naman yung negosyo nyo. Opo, so yun yung mensahe niyo po sa SINAG, ano? Yung may mga balita rin ho kasing kumakalat ngayon, we just wanna clarify, may kumakalat po sa social media na may oversupply din daw ng gulay sa Benguet at may mga nasasayang na lang daw na mga gulay, no? Dahil... Hindi yun kumakalat, totoo talaga. Totoo talaga, okay. And we just want to clarify, sir, para manggaling diretso sa inyo. Sunod-sunod yung masamang panahon noong Disyembre. And it was capped by Tropical Depression Usman na nagkabaha sa Bicol at natigil yung biyahe ng ferry. And a big bulk of that vegetable production in Cordillera is being shipped to Bicol and parts of the Visayas. So noong magsara yung Bicol at saka yung ferry service sa Matno, hindi namili yung mga traders ng gulay. At dahil masama ang panahon, hindi nakapag-harvest yung mga farmers, sabay silang nag-harvest. But we are already handling this. Right now, pinapa-assess namin yung total damage and losses ng mga farmers, na vegetable farmers. Nakaramihan ay finance din namin sa DA through our Agricultural Credit Policy Council's program of Production Loan Easy Access. And titignan namin yung extent ng damage. And I have directed the Philippine Crop Insurance Corporation to cover the losses of the farmers dahil kinukonsidera namin ito na bahagi ng epekto ng kalamidad na dala ng Tropical Depression Usman. So with the shortage, sir, are we to expect syempre na may mga ilan pong gulay na magtataas sila ng presyo sa ngayon or controlled naman na ito? Actually, sobra-sobra nga yung gulay. Murang-murang nga yung gulay ngayon. Okay pa naman. So, may shortage sa gulay, may oversupply naman tayo. No, wala shortage sa gulay. So, yun nga ho yung kinaklarify ko, sir, na sinasabi sa social media, shortage daw. Tinatapon na nga lang yung gulay dahil hindi na nga mabili sa merkado eh. Okay. Wala shortage sa gulay. Alright, okay. So, ayan, i-clarify natin kasi base ho, kaya ko ho tinanong sa inyo dahil yung sa social media nga po, medyo mabilis ang pagkalat nito. We just want to make sure that it's clarified with you na walang shortage ang gulay. No, there's a glut. In fact, it's the other way around. There's a glut. There's an oversupply. That's the reason why nagrereklamo yung mga farmers. Kasi nga hindi nabiliban ng gulay dahil murang-mura at saka lugi na sila. So ang iba tinapon na lang, ang iba hindi na in-harvest. And as I've said, we are compensating them. Kasi epekto pa ito ng kalamidad na nangyari sa Tropical Depression Usman. Alright, marami pong salamat, sir, sa inyong pong oras na binigay po sa amin. Thank you. Yan po naman si Agriculture Secretary Manny Peñol.